Hindi pala ako makatulog dahil sa kaka-overthink sa'yo. Sure. Hindi pala ako makatulog dahil may pupuntahan kami ngayong araw. Hindi nga ako makatulog dahil excited ako. Excited ako makasama ka. Sure. Pupunta pala kami ngayong araw sa Kawayan. Kaya tara, samahan nyo kami pupunta ng Kawayan. Kaya paalam muna sa aming barangay. Ang sasakyan pala namin ngayong araw papuntang Kawayan ay Jim. Ang kasama ko pala ngayong araw ay mama ni Ann. Si Ann at ang kanyang tiyo. Bali, 4 po kami. Niyaya pala ako ni mama ni Ann makapag-peace of mind sa kanilang probensya. Sinama pala nila ako para may kasama silang vlogger. Uy! Sure. Sinama pala nila ako doon para makablog ako sa kanilang probensya. At pasensya na po, medyo OA ako dito. At ngayong araw nga pala, ay kulang pa ako dito sa tulog. At halata naman sa mukha ko na kulang ako sa tulog. Kaya mukhang bad mood. Kaya dinadaan ko lang sa patawa-tawa. Siyempre, para happy lang. At ang pupuntahan pala namin na lugar sa Kawayan ay Barangay Yaw. At pagdating nga namin dito sa Tuyom, ay bumili kami ng gatas at kalamay. Mangunguha kami kasi ng niyog doon para gawing buko. Kaya dito na lang kami bumili sa Barangay Tuyom. Para sigurado, bulubundukin kasi yung lugar nila doon sa Yaw. Kaya dito na lang kami bumili. Mahirap kasi maghanap ng gatas at kalamay sa kanilang lugar. Bagamat malayo talaga yung mga tindahan nila doon. Mahirap talaga maghanap ng tindahan sa kanila kasi mabukid. Kaya dito na lang kami bumili sa Tuyom. Para panigurado lang. At pagkatapos nga namin bumili, ay dito na kami sumakay sa tricycle papuntang Yaw-Yaw. Ako pala ang nasauna para mabalansin namin ang tricycle. Bagamat matarik kasi yung daanan nila papunta sa kanilang lugar, trap road, at kailangan talaga ng balansin ng tricycle para hindi makapagkimbot-kimbot. Charot! Siyempre patawa-tawa lang kami dito at chill-chill lang. Siyempre para hindi namin malaman yung mukha naming lahat na agad na kami pala sa alikabok. Bagamat sanay naman kami lahat dito sumakay sa tricycle. At nandito na pala kami sa Barangay Yaw-Yaw. At pagdating nga namin dito, pagkatapos kong tumayo, ay masakit yung puwet ko. At sino ba naman hindi masakit yung puwet mo dahil kalahating oras ka nakaupo? At ang dala pala namin ay green shell. Ito pala ay galing pa ito sa Barangay Suay. At ang ito pala ay green shell ay bigay ito sa lola ni Mian. At saka alas 6 pa sila kasi kumuha ng green shell. Dahil sila ni Mian kasi ay meron green shell. Sana all may green shellan. At syempre nag-family bonding na rin sila sa dagat. Hindi nga ako nakasama dahil tulog pa ako. Sayang hindi ako nakasama. At sana nakapag-vlog pa ako sa dagat. Syempre nasauli ang pagsisisi. Charot. Kaya dito na lang ako nakabawi sa bundok. Syempre nakapag-peace of mind. Huy. At babawi na rin ako next life. Huy. Ang sarap pa nga dito sa bukid, malayo sa crowded. Ang sarap dito makapag-peace of mind. Bagamat malapit na rin yung pasukan. Kaya babawi tayo ngayon sa Parelax. Uy, Parelax. Syempre dito sa bukid. Kahit nga mainit yung panahon dito ay malamig pa rin yung ampas ng hangin. Syempre bukid. Tara na. Bala kalabanan bukid. Ma, hi anay ma. Sige, videoin lang. Padayon. Ginatulod ako nila. Agay. Kung may gablag sa bukid, sila gablag. Nature love man tadaan. Nature lover. Boy. Lain na gali. Layo. Taga na siya? Taga Suay na eh. Ay lang. Oo. Sa amon. Nagupod sa. Layo aram mo di ay. Makalagot yung bukid. At pagkatapos nga kumuha kami ng niyog para aming kainin. Wala naman kasi problema dito sa niyog. Bagamat madami yung niyog dito. At saka matamis talaga yung mga niyog dito. At ito pala yung taga-video ko si Mian. At pagkatapos ko nga magkutkod ng niyog ay bumili ako ng ice sa barrio. At pagkatapos nga namin magkutkod ng niyog ay dinala na namin sa kusina. Syempre para lagyan ng gatas at kalamay. At syempre hindi mawala yung ice. Masarap kasi kapag may ice. At ito na pala yung nagawa naming buko. Diba ang sarap? Wala talaga yung uhaw mo. Huy. Ito pala yung taga-timpla ko si Mian. At ito si Mian pala ay uhaw din sa buko. Huy, charot. At saka kasi nag-umpisa na papunta kami sa kanilang probensya para makakain lang ng buko. At pagkatapos nga namin magpa-unwind at relax dito sa bukid, ay umuwi na kami agad. Bali nagbisita lang kami dito sa lola ni Mian para makapag-unwind at makapagkamusta sa kanyang lola. At hindi lang kami nagtagal dito at kailangan rin namin umuwi. At dahil ang mama ni Mian ay marami pang gagawin sa kanilang bahay. Bagamat sila ni Mian kasi ay busy sa kanilang business. Nagbibenta sila kasi sa merkado ng gulayan sa aming lugar sa Barangay Suay. Bagamat marami sila kasing customer doon. Dahil ito si Mian na masipag talaga magbantay ng kanilang gulayan. Siya kasi yung tagabantay. Kaya bilib nga ako dito sa babaeng ito ay masipag magbantay ng kanilang gulayan. Hanap buhay talaga yung hinahanap sa pamilya at makatulong at para hindi pa bigat sa pamilya. At bilib talaga ako sa babaeng ito dahil madiskarte sa hanap buhay. Kaysa babae na hindi marunong magdiskarte. Kaysa babae na puro paganda lang yung ginagawa. At pasensya na po kung sino man dyan ang natamaan. At dyan kasi ang realidad ng buhay. Maging totoo. At dito na pala kami naghintay ng series dito sa Barangay Yaw-Yaw. Bagamat may series naman dito. At naghintay kami dito ng kalahating oras. 4 PM pala yung first trip ng bus. At mabuti na lang 4 PM na rin nakalabas ang bus. Kaya kailangan na namin magsakay kasi mahapo na kasi. Kaya dito lang magtatapos yung kwento natin. Bye-bye!